Hello mga stories, welcome back sa ating content. So another ready na naman tayo. So ito, galing ito sa Advice PH. Sabi niya, ginugulo ako ng bagong girlfriend ng ex ko. Ito is about love advice din dito. Sabi niya dito is sa problem/goal, yung bagong girlfriend ng ex ko ang nagsasend ng hate comment sa akin using dummy account, which I later was able to confirm na it was her. I don't know how to deal with this kasi is a social time is a second time na ginugulo niya o nila ako. Okay. Context number 2, context number 2. Context, 2 years na kaming hiwalay and never nakausap since then. Ang kaso last year, itong bagong GF nag-request follow sa akin sa Instagram. And that time, wala akong idea kung sino siya. Doon lang ako na-curious kaya nag-request follow din ako. Turns out, siya pala yung bagong girlfriend. Wala naman kaso sa akin yon. Iniisip ko na lang na baka curious siya. Nung nagka-followan na kami, may mga parinig siya sa IG niya na parang nanadya na ewan sa mga IG stories niya. Kaysa napanas ako, bigla ko na lang, akala ko doon na matatapos yung lahat. Tapos last month, nagulat ako na may nagre-reply sa comments ko na dummy account accusing me na sugar baby raw ako na kahit Diyos ko. And lahat daw ng meron ako galing sa sugar daddy ko, natawa na lang ako kasi hindi naman totoo. Kaso, nakakapanggigil nadamay pa nanay ko, sinabihan ko ba naman ako na paano ko ma-afford yung lifestyle na meron ako pinababayaan ako ng nanay ko. OFW na ang nanay ko. I just took offense lang sa part na yun kasi super masipag nanay ko and hindi yan umuwi so she can continuously provide for us. Ang tatay ko may business kaya medyo afford ko naman gumastos. Super nag-usok talaga ilong ko kasi nadamay ng pamilya. Ngayon ko lang na-confirm yung bagong GF niya nga yung nagsasend sa akin ng hate comments and accusations na kabit ako. Hindi ko na alam paano sila titigil sa panggugulo nanahit na naman ako. Nakaka-frustrate lang na wala akong magawa kasi ayaw ko napaka-petty at gumanti pa. And sa anting ko hindi sila titigil. Kaya gusto ko ng advice kung tama ba yung message ko, ex ko o yung babae. Baka kasi mukhang nagpapapansin lang ako. Okay, so gawin ko tinong parang hindi ko alam so sino tong to medyo hindi ko alam kung ikaw lalaki, babae ka ba o what, kasi sabi niya girlfriend ng ex ko, so parang bagong girlfriend ng ex ko, so hindi ko maintindihan pero sige, medyo basahin ko na lang. Okay, so ikaw yung babae, dito, ikaw yung girl, so ikaw ba yung girl dito? Kasi wala kang wala kang pinakilala, wala kang binagay sa akin ng either 27 tapos /F. Kasi naguluhan ako sorry kasi ang context mo medyo nag-straight to a point pero hindi kita maano dito kasi ayaw kong na sure is ito, sabi na dito to be honest, if you are 100% sure it's her, I will let the guy know. Quick message, once na see niya, just block them both. Think of doing this thing. Gather all concrete evidence that you have of you. Then pwede mo siyang kasuhan ng unjust vexation or cyber libel. Oo nga, tama. Unjust vexation yan. Cyber libel. Disobey, insecure naman si ate gaming time. Oo nga
With your living rent-free in the months she has issued, you don't back in glory, the free speech niya. Huwag kang magbado, lalo na yun siya. Probably insecure siya sa ganitong, wala din naman napapala sa papatulan natin yung mga ganyan. Siya lang napapagod. Di naman alam yung totoo. Pag inggit-pikit, ganun lang yun. Yung mga ganyang inggit-pikit, masasabi mo lang yun eh. Pero kasi minsan talaga na sumusobra na. Okay. May my dogs bark, ganito. Yung nga lang, hindi titigil yan eh. So, ayan. Sabi nga, collect evidence and inform your ex. If she doesn't stop harassing you, file a legal complaint. That's cyberbullying and harassment. Tama naman yun. This is, insecure, chat mo yung ex mo. Sabi nga, reply mo na isa din ng insecure. Pero, chat mo, siguro ex mo siya yung nakapag-usap ng jowa niya. If ito mo yan, block mo na lang. O nga, kahit sabi naman naka-block yan, tapos pati kami ako nga, nag-follow ako siya, na-block ko na rin. Kahit alam mo, hindi maganda, hindi na maganda. Walang, kahit gamitin mo yung blocking feature na yan, gagawa din paraan. Wala mo mapapala dyan sa blocking feature na yan, Sa totoo lang, oo. May mga kasi ganun. Narsisisip yan, girl. Baka isang lagi kang binibida ng ex mo. Anyway, isusubong mo sa ex mo para alam yan. Okay, so paglalaman mo yung don't give any attention kasi sila kumukuha ng power. Block mo siya ng report. Simple, make your IG private. Ang hirap yung magsumbong kasi kupal din ex ko. Sabi ang hirap magsumbong kasi kupal din yung ex ko. We didn't enter good terms. I was literally discarded eh. Pinalayas sa condo and made me believe na personally issue siya. Kaya wala ka yung therapist ko. Okay. Block them both. Parang sila may sayad. Pwedeng kung anong victim card kinikwento niya ex yung sa gear. Alam niya yung feeling inaapi mo. Baka ganun alam mo yung bakit sa nakagulo. Just enter ko na. Baka nag-gain ka ng first name, nickname. Baka sakaling maya. So, ayan, sabi, paano naman nalaman na siya talaga yun? She accidentally used a personal Reddit account na isa niyang comments. She stalked the account, lahat ng information points to her. Also, confirmed na din ang professional BF niya, which is very niche. Yan, nagulat ko na nag-reply sa own comments ko dito sa Reddit, attacking me and trying to dox me. For reaching for me and hanggang dito sa Reddit, manggugulo siya kasi we're supposed to be anonymous here. IG3, proven and tested. Usually, yung mga some iOS users, nagpapakita half of the phone number, email, and gamit ko. Hindi ko nalaman namin account ng cross-score. Ano yun? Pagkatapos ng input ng password card, but mali, during loading, biglang visible lahat digits, characters, numbers, at email. Wag mo bigyan ng access. So, yun. Expose of being pathetic user. So, yun. Daming na gagado ko yung mga comments which is may ito na masasabi ko lang dito. Tama yung sinabi dito sa isang comment na once na na-harass ka, that's called the harassment yan punta ka na lang sa public attorney's office, mag-file ka ng complaint na yun file complaint dito sa gather ka na ng mga evidence, yung mga ganyan against you, siya talaga ganito, ganyan, na kasuhan mo ng unjust vexation or cyber libel. Ay doon sa unjust vexation, medyo due process siya, pero yun kasi yung paraan para matigil yun, diba? Yun yung tanging way dun. So may naman dyan may libre naman talagang may libreng abogado kasi doon. Punta ka lang sa CCTO lang sa lungsod doon. Basta pumunta ka lang doon, maghingi ka na ng legal advice. Kasi ginugulo ka ganito, kahit kahit i-block mo yung ganyan, gagawa din ng account yun eh. Kaya yun, mas mainam gumulo ka lang sa
sa munisipyo or sa mga sa yung lungsod, tapos punta ka sa public attorney's office as mag-gather ka na ng mga evidence. So yun lang masasabi ko. At tama yung sinabi niya dito sa sa comments yun yung unjust vexation. So ano yung ibig ng unjust vexation? Ito yung parang ginaano ko eh. So unjust vexation, so, according sa Google, ito. Unjust vexation is defined in the Revised Penal Code of the Philippines. A person, any act of serious as a cause of person, subject to emotional distress, and serves no legitimate purpose. It is essentially involves actions that unjust, annoy, and irritate someone. Ito yung mga, unjust single incident, the pattern of behavior, ganito. Ito yung mga, dito, medyo, directed to the same person, ganito, versus sa signal. Medyo mayroong punishment yan, pwede ka makulong ng 1 month to 1 day to 6 months imprisonment, na 500 to 5,000 pesos, or both. Merong criminal charge, no? Basically, by offense, can be prosecuted in court. So, yung mga, harassing, annoying someone through calls, texts, and emails. Yan. Making fun of insulting someone in a way that causes emotional distress, spreading false rumors, gossip about someone. So, yun. Pwede yan, unjust vexation. Yan. Pwede mong kasuhan yan. Kasuhan, sino man yung nag-aano. Yun nga lang, ang ano ko dito, medyo, ang downside kasi dito, anonymously kasi siya, hindi natin alam. Oo. At saka, dumulong ka na lang sa NBI, yung sa cybercrime division. Pwede kang dumulong doon. Wala masama doon. At pwede kang tumulong sa kanila, mga ganyan. Yan lang yung ko dito, according to dito sa Google. So, yun, yun lang ang pagiging way para matigil yan. Nakakalungkot parang expo na nga, ginugulo mo pa, parang sinisiraan ka, which is very very wrong yan. Ayun lang masasabi ko, at sana maging matigil na yan yung ganyan. Diba? Siguro alam ko hindi siya namumove on, pero mali yung ginagawa niya. Yun lang masasabi ko, and thank you and see you next video. Bye.